Iting kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong. Yung isa, card games. E nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Nakakalungkot nga eh. Palakpakan na sana, di ba? Nawala ang Pogo. Pinalitan naman ng Pigo. Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung Pogo because Pogo, ang biktima lang noon mga Chinese, hindi Pilipino. Diba? Dito ngayon, Pilipino tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung Pogo. Sila lang doon sa China. Nakakapaglaro ng casino, ng what have you, slot machine doon sa Pogo. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man ko po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Eto, matindi po ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Isang mambabatas na hulikam na nanonood ng sabong sa loob mismo ng House of Representatives mga kababayan. Grabe. Pati iba naman sa loob ng House of Representatives. At dahil nga po dyan mga kababayan, inais nitong si Senator Erwin Tulfo na tuluyan ang ipagbawal itong online sugal na ito. Dahil marami ang naaapektuhang pamilya, pag-aaral, trabaho. Minsan ay nauuwi pa sa hiwalayan dahil nga sa pagkakakalulong sa pinagbabawal na sugal na ito mga kababayan. At syempre pag-usapan din po natin itong napakaganda nga pang balita na nakuha nga ni Senator Marcoleta yung committee na nais niyang hawakan. At ngayong hawak na niya itong Blue Ribbon Committee mga kababayan ay siguradong marami ang maiimbestigahan ng mga anomalya at mga korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Dahil ito naman yung ipinangako ni Senator Marcoleta na kung sakaling mapupunta sa kanya, iimbestigahan niya lahat ang mga dapat imbestigahan para matigil na o kung hindi mo matigil ay mabawasan ang mga nangyayaring korupsyon at anomalya dito sa ating bansa mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating video, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na rin ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Hi, Sen. Congratulations po at nakuha niyong Blue Ribbon Committee. Anong mensahe niyo sa sambayan ng Pilipino? Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa leadership ng Senate sapagkat pinagtiwalaan nila tayo ng isang napakalaking responsibilidad. Alam naman natin na yan ay isang komite na ang tanging trabaho niya ay ma-address natin ang lumulubhang katibalian sa ating bansa. Kaya nung ibigay nila sa akin ito ay katibayan lamang na naasahan nilang una kaya natin gawin. Pangalawa, yung tiwala. Napakagandang lalahanin na ganito pala ang ibinigay nilang pagtitiwala. Sa lahat ng ating mga kababayan, magtiwala po kayo. Malaki po ang tiwala namin sa inyo, Senator Marcoleta, na magagampanan nyo ng maayos ang komite na ipinagkalob sa inyo. Nagagampanan po natin ang nararapat. Alang-alang po sa ating bayan. Yan. Thank you, Sen. Well-deserved po. Karapat dapat po kayo sa posisyon na yan kasi alam namin Tama. ipaglalaban niyo kung ano yung dapat at nararapat as always. God bless po and more power. I know why we're here. Since I'm the appointed as the chairman of the Committee on Games and Amusement, everybody is waiting for official statement from the committee. I would prefer, though, to make a statement upon consulting with the vice chair and the members of the committee.
I am speaking for myself, not the committee itself, because we haven't convened yet. Hindi pa kami nagkita-kita, hindi pa kami nag-usap. I also want to hear their side. But if I can have it my way, kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. E nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Marami ang magulang, asawa at mga kapatid ang siguradong matutuwa sa nais na ito ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Dahil talaga namang taramak iba na ang epekto sa mga tao nitong online sugal na ito, mga kababayan. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang yung income, of course. We understand that. Pero we also have to weigh yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Ganyan din yung nangyari sa Pogo, mga kababayan, kung maaalala nyo. Kaya nila tinanggal dahil krimen na nangyayari na kinakasangkutan itong Pogo. Pero ang problema dito, mga kababayan, ipinalit naman nila itong Igo kung tawagin, mga kababayan, na ang epekto ay direkta sa atin, sa ating mga kababayan, sa ating bansa, dahil tayo mismo yung naglalaro. Hindi kumpara dun sa Pogo na dito lang sa atin yung parang opisina nila, pero sa ibang bansa ginagawa yung mga laro. Kaya yun ang naging problema dito, mga kababayan. Nabanggit ko sa inyo, mga bata hindi na nag-aaral, hindi umaabot ng sweldo sa bahay, pa nagsweldo si mister. Mga tao, imbis na magtrabaho, nandun, pumunta ka sa palengke, pipindot-pindot ng papiso-piso na sa slot machine, yung scatter. Oo. Saka yung iba, pag mga break time, sa halip na kumain, inuuna pa yung scatter. Kaysa kumain. Inaman na. Yan ang mga uso ngayon eh. Scatter, sabong. Mabuti pa ito mga ito, legit. Yung online sabong, illegal eh. Di ba? Sir, pag nag-meet kayo sa committee, as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling? I would like to hear sa lahat ng member, what's their opinion? What do you think? Lahat sila tatanungin ko. For now, kasi I believe I had Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa as vice chair, and then Senator Rafi as member. Ewan ko kung sino pa magpapalista. And I'll definitely ask them anong position, because I will tell them up front my position is. And I will say, ito ang problema natin ngayon, di ba? We need to stop this. But kung mayroon ko kontra, sabihin ko, I want to listen, I want to hear. Ano ba yun? Kasi kung sasabihin na kita ng gobyerno, we understand that. Pero kung mas marami naman yung negative effect sa positive, pati ba patitigil, di ba? Maraming nasisira ang buhay, nalululong, nagkabaon-baon sa utang, hindi na nag-aaral, yung sinanla ng mga gamit sa bahay, things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan, alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince executive habang wala pang batas. Now, sir, we have to stop this. We've heard naman the pronouncement of the president. Tama naman siya. Pag pinutol natin, sabi ng PAGCOR, mag-underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas nakakapanood ng online sabong?
bawal yun. Ibig sabihin, nag-ooperate ang online sabong. Itong online sabong na ito, hindi nagbabayad sa PAGCOR, hindi nagbabayad ng taxes, nothing. Diba? So, nasasayang. Nakakalungkot nga eh. Yehey, palakpakan na sana, diba? Nawala ang Pogo. Pinalitan naman ng Pigo. Yun ang sinasabi natin mga kababayan. Serious. Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung Pogo because Pogo, ang biktima lang noon, mga Chinese, hindi Pilipino. Diba? Dito ngayon, Pilipino tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung Pogo. Sila lang doon sa China. Nakakapaglaro ng casino, ng what have you, slot machine doon sa Pogo. Philippine Offshore Gaming Operations. Mas malala yung pinalit eh. Yeah, exactly. Definitely. Dapat meron tayong executive order, siguro. Pero we have to recommend to the president. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page, di ba? Hindi pwede yung chairman ayaw, pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin para malakas-lakas. Sige, we go to the president. We go to Malacanang. We go to Senator Cheese. Senator Cheese, ito ang posisyon ng committee. Habang wala pang EO, wala pang one, na definitely the Committee on Games and Amusement is against online gambling. Senator, Regulation po tingin. Strict regulation. Well, bago siguro yung regulation natin, sir, kailangan siguro muna mag-usap-usap lahat ng stakeholders eh. Magsalita ang PAGCOR. Ano bang meron dyan? Anong pwede mong masabi? Paano mareregulate? Kakausapin natin Department of Finance. Magkano ba mawawala? Kung regulation, pipilitin natin regulation. Magkano mawawala? Pero at the same time, may mga ibang stakeholders, parents, church, educators. Kasi mga bata hindi na pumapasok eh. Lahat ng ito, di ba? Kailangan natin tanungin, okay, nailatag na ng PAGCOR yung kanyang, itong gagawin natin, chairman, sasabihin ng DOF, itong kailangan natin, pag pinasara mo, mag-underground yan, wala tayong kita. Let's ask the church, what's your stand? How do we solve this? Let's ask the parents, association of parents, teachers, etc. Let's ask everybody, yung mga stakeholders dito, di ba? Let's ask the kabataan, the youth, di ba? Ano sa tingin nyo? How do we solve this issue? Hindi lang kasi ito problema ng gobyerno eh. This is not only the problem of the government. Napakadali kasing ma-access mga kababayan yung laro. Nasa cellphone lang ng magulang ng bata o kung hiramin niya yung cellphone, mag-load lang siya, pwede na siya maglaro. Hindi alam ng magulang. Napakadaling, kaya marami ang talagang nalululong sa mga online games na online gambling na yun mga kababayan. It is the problem of everybody. Every parent, every lawmaker, lahat eh. So, kung maghahanap tayo ng regulation, dapat yun talaga maayos. Diba? Sir, sorry, makulit. Just to be clear lang. So, kayo po, personally, you want a hearing on online gambling? Yes, I want a hearing kasi wala pa naman ko. I really want a hearing. Pero, and then immediately, siguro by next week, as early as Monday or Tuesday, I will conduct a hearing on this matter. I'll call PAGCOR, I'll call the Department of Finance. In the interim, kung Ganyan dapat. Agad-agad. habang wala pang batas, wala pang executive order from the president, gusto nyo rin ba, parang sense of the Senate just to express the sentiment of the chamber regarding this? Exactly. That's what we're going to do, sir. Actually, very frustrating nga. Nagbigay ng instruction si PAGCOR Chair Altenco na bawal na yung mga advertisements ng mga sugalan. Pero nandyan pa rin. Marami pa rin ako nakikita sa mga billboards sa sugalan, mga bet na yan. Okay. Sa mga social media, lahat. My kids, they watch YouTube, di ba? May mga anak tayo nag-YouTube. So nakikita yung sugal na yun. Eh, malay natin, tayo ngayon, nandito tayo sa Senate, baka yung anak na natin sa school nag-i-scatter. Oh. Walang parameters eh.
No control. Isa pang kinakasama ko ng loob, bukod doon sa mga advertisement na ika nga pinopromote pa ng mga artista, dapat i-ban yun. Pangalawa, yung GCash, Jesus Maria Jose, Paymaya, sila pa mismo, pumunta ka sa GCash, pwede ka maglaro, papiso-piso. What in the world? Jehovah. It's really bad. Just to clarify lang, bale, mag-hearing muna kayo, sir, bago kayo magkaroon ng stand sa committee nyo, bago kayo mag-sisik ng audience sa Pangulo. Yes, For an EO. Tama we'll po ba, do sir? that. Kailangan unanimous kami. And I believe I can convince all the members. Kasi si Senator Raffy, nag-file na siya ng bill na ban on gambling, online gambling. Tapos yung ibang mga kasamahan namin, nag-file na rin sa Senator Villanueva. So, what I'm saying, my point is, pag-uusapan namin, and then we will definitely inform the Senate itself, and then the President will go up there. And as, of course, I want to hear, siyempre, I want to hear baka sabihin naman mga kasama ko, hoy, hindi lang ikaw ang tao dyan sa committee na yan. May mga vice chair ka rin, may mga members din. I want to hear. Pero, I can tell you, I can convince these people. I can convince yung 2 vice chair and then a couple of members, I can convince them na our stand will be no to online gambling. Sir, according to Finance Secretary Ralph Recto, sa ngayon, ang nagdo-dominate yung illegal online gambling, about 60%. So, ang kanilang kinukonsider na option, una, higher PAGCOR fees and franchise charges, additional taxes to be imposed by the BIR, and then broader regulation, including requiring licensed operator to list on the Philippine Stock Exchange. Your comment. Ang problem kasi dyan, ma'am, pag tinaasan mo dyan, napag-aralan ko na yan pag tinaasan mo, mag-underground Too much, too expensive na. Take the case in Pogo. Sa Pogo, ganon, di ba? Tinaasan ng BIR, meron siyang binabayaran monthly sa PAGCOR, may binabayaran siya sa BIR. Sobra-sobra, 3% dito sa kabila. Yung iba, nag-underground ng mga Pogo. Di ba? Sara lahat, 100% lang maging underground yung online Exactly, yun gambling. din yung sinasabi natin. Sinasabi na ba, pahuli natin. Hindi effective Everybody knows that. Our law enforcement is not effective. Huhulihin ng pulis, bukas makalawa, nandyan na naman. Huhulihin ng NBI, bukas makalawa, nandyan naman. Di ba? No. So sir, pag naging total ban, wala kayong concern na baka nga lahat na mag-underground? Kaya nga dapat pag-usapan sa committee. Where do we go from here? Okay, ako yung sinabi ko ng statement, sa akin yun. Pag tinanong mo akong right now, I say total ban on online gaming. Total ban on online gaming. Kasi naman ma'am, pwede naman silang pumunta. Di ba may mga, halos lahat ng kanto ngayon may mga maliliit na casino. Hindi lang PAGCOR, may mga maliliit-liit. Sa Tomas Morato na lang, sa Timog na lang, 2 yung casino dyan. Pag cross mo, 200 meters, may small casino na naman. You just have to go there, nasa internet yung casino. Lahat naman hindi lang PAGCOR, hindi mo na kailangan pumunta sa Okada, hindi mo na kailangan pumunta sa Soler o sa Resorts World. Kasi kung saan-saan yung casino ngayon Mas maganda nga yung gano'n because of the fact na at least dito, titignan, hihingan ka ng ID ng mga gwardiya. Dito sa online, wala walang parameters. Hindi rin makontrol. Hindi makontrol to admit, hindi rin makontrol ng PAGCOR. That's the thing. Pa-clarify lang ulit. So, kayo po is for total ban. But you're open to hear the arguments ng mga nagsasabing mas makabubuti po yung regulation. Kaya nga po ma'am, we want to go on a hearing, di ba? And invite all the stakeholders, di po ba? We want to listen sa PAGCOR and then sa DOF, yung representative ng executive branch. Then probably siguro isang youth organization, okay? A parent organization, school organization, church organization, para lahat, di ba? Para, okay, kukontra ko dito, anong sayo? Okay.
What can you say about this? Let me hear you, di ba? Then from there, then we can talk, di ba? Kung talagang hindi po pwedeng itigil dahil kailangan natin ng pera, which is talaga namang ever since, lagi namang walang perang Pilipinas, laging bankrupt dahil hindi namang kayang tugunan ng Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue yung budget natin. So kung saan-saan humuhugot ngayon, particular dyan sa PAGCOR, yung mga ikang social services ng Malacanang, dyan kinukuha ang iba pang mga social services ng pamahalaan. Kung kailangan talagang i-regulate, then pag-aralan na mabuti, then let's put a lot of parameters there. Pero sa ngayon, wala kasi. Di ba? Pumunta ka, buksan ko ito, yung GCash ko, may sugal. Paano pa, tatanggapin ng anak ko yung pera niya doon sa probinsya, kunwari? Nakita niya yung games. Maglalaro ng games, di ba? Anong klase yun? Saan ang control? Sir, babalik lang po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching Isabong. Do you think po, una, reaction niyo po doon and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung ethics committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, oh, come on. Nandun ka sa Congress. Oh, it doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a Naboring pala sa botohan time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal, pero bakit meron siyang nasa Dapat cellphone niya? tanungin yung mambabatas na yun. Anong site ba yan para maimbestigan and report it immediately. Report it immediately to PAGCOR, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay, 2 o 3 yata na sites ang tumatakbo pa. Sir, in and outside of the sorry kuya. Sorry. Sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, kailangan pa hubang i-remind yung mga kagaya po ninyo? Hindi ko nga maintindihan eh. I don't know. Hindi mawawala yan talaga sa mga meron talaga mga politiko na libangan ng sugal. Marami yan sigurado. Bakit kailangan nilang gawin yun? Besides, di ba, dapat naman, pagtuunan mo ng pansin yung trabaho mo, di ba? Let's work it. Yun ang sinasabi natin. This is the effect of online gaming. Pati sa mga private, pati sa mga bangko, pati sa eskwelahan, nagsusugal. Driver, pag na-traffic, pati rider, tumabi dahil umulan, nag-scatter. Ay, grabe naman. Hindi naman. Delikado na yung rider. Muna. Nakita mo yan, ganun kasama. Sir, may info na kayo kung sino yung congressman? Hindi ko sigurado. Baka pag nagsabi ako nito, mayari pa. Pero may There starts with letter. Parang kilala natin to mga kababayan. Kaya parang mabait yung kung tama yung pagkakakilala natin, parang mabait naman yung pagkakakilala natin sa kanya. Siguro, libangan niya lang to. Mahirap na magbanggit eh. Hayaan natin yung Congress na magbulgar kung sino tong nasa picture na to mga kababayan. Congressman na yun. Umami na siya, umarap siya. Hindi, dapat ang kuwan doon yung leadership dahil kilala siya, di ba? Yung siguro sa yung ethics, di ba? What's happening, nakakahiya naman. Yung dalawa na yung isa, naglalaro yata ng poker. O bilyar ba yun? Halatang halata eh. Pero Senator, yun nga, hindi ba dapat umamin na lang? Kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali ng buhay ng lahat. Ilang former
Ano yung Congress? Bakit sa Senado kayo nagtatalog? Hindi ko kilala eh. Dapat ang tanongin natin, yung sa Manila Times sa kumuha nun. So, Pero Senator, kasi tinakpan niya din. Naku, yun ang problema. Alam na yun pag sinabi mo. Party. Hindi ko alam kung party list siya. Pero kasama ko siya dati, I think. Sa 19th Congress. 19th Congress eh. Eh, hindi ako sigurado. Kaya pag binanggit ko, sabi ko, di ba? So sir, hindi niyo fight, Congressman. Hindi. pero Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga nakita na ng lahat. Ano yung proper thing for him to do? Well, siguro mag-apologize siya or then he has to explain. Di ba? Bakit? Kahit nasabihin natin boring, siguro boring nga. Dahil kanya-kanya nagtatayo, yung botohan nila kung bakit binoto si Speaker Romales. Pero, then you do your job, you stay there. Huwag ka naman magsugal. Kung nabayaran ka, pinapasweldoan ka ng gobyerno, tapos nagsusugal ka. What? Sir, sorry to clarify lang. Sabi niyo kasi kayo na sir, patapusin naman muna yung trabaho sa gobyerno bago magsugal. So okay lang sa inyo sir, government No, official. I said, kung talagang hindi niya na makontrol dahil nangangati yung kamay niya, bahala siya sa buhay niya, at least naman sana magserbisyo muna siya. Si Madam naman, tanong ano na to, alam naman natin na may mga politiko talaga na nagsusugal. Ang ibig sabihin lang, sana inintay niyang matapos o makauwi siya man lang bago niya ginawa yun. The point is, bawal nga di ba? I said before that, na bawal lahat ng government officials. At saka government employees, hindi lang officials. Meron talaga, dahil addict na, ano magagawa mo, di ba? Kung may mga addict nga, mga nasa gobyerno, alam nila bawal yun, nag-addict pa rin, laging nahuhuli. O malas nilang nahuli siya, di ba? Hindi ko sinasabi na sang-ayon ako. Pero kung talagang hindi niya na makontrol yung kanyang kate, dapat trabahuin niya muna. Doon siya magtago siya sa bahay niya, magsugal siya ng online gambling. Are you referring to yung isa nagsusugal kasi isa poker, so both of them should apologize? Umamin na Apologize. Tapos the Congress should ask for an explanation. Why? Imbis na magtrabaho sila, nagbobotohan sila, serious business yung araw na yun, di ba? Nagbobotohan ng speaker. Bakit ka nagsusugal? Number 2, bawal naman yun. In the first place, bawal talaga sugal. Ano explanation? Baka ano niya yun, baka anok niya yun, kaya pinapanood. There's no explanation.